Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for today's video, pag-uusapan po natin yung 50 million offer or sa mga nag-i-endorse sa endorsement ng mga politiko at mga vloggers. By the way mga kamads, mga kaibigan, inform ko lang po kayo. Yung pag-i-endorse po sa isang politiko ay technically hindi po bawal basta po i-report nyo sa COMELEC. Okay? Para lang po magkaroon tayo ng intindihan dito kasi baka po yung paborito nyong artista ay mag-endorse ng ibang kandidato magalit kayo sa kanila. Yung iba po kasi trabaho nila yan. Kaso naiintindihan ko na po yung mga societal implications nito. And alam ko rin naman, cognizant din naman po ako dun sa mga issues ko regarding dito. And sasagutin po natin yan in a later time. Don't worry! Matagal pa tayo magsasama habang tumatagal sumasarap ang samahan natin. So ngayon mga kamatis, mga kaibigan, si Miss V. Cortez po, si Ate V. Cortez ay nagkaroon po ng postings na hindi naman daw sila yung merong yung inoferan ng 50 milyones na halaga. Okay, malaking pera yan. Bagos kung totoo talaga na kung sila yon, bakit pa sila nagbebenta ng mga pampabango daw ng puday to at saka ng tek-tek. So ayan, hindi nyo na nirespeto yung mga basher. Sunscreen din po hanap nyo. Ayan nga, nagbebenta nga naman talaga si V ng mga ganyan. Okay? And of course, si V ay isang negosyante kagaya ni Kong TV. Ngayon, kung merong lugi yan or hindi ko alam. Hindi ako privileged dun sa kanilang information dyan. Pero maganda na dininay nila to. Bakit po? Kasi makikita naman natin kung totoo or hindi ito. Okay? Some other time pag-uusapan natin yung kay Camille Villar at saka yung sa kanila, pero wag ngayon kasi malapit mag-election eh. So ano tayo diyan? Ipagpapasaliban muna natin 'yan dahil marami pa naman tayong oras magsasama. Okay, mag-alala. Dito lang ako, hindi ako aalis. Tigas eh, no? Well, ganun talaga ang buhay. Kanya-kanyang ano 'yan. Ito, magandang sagutin to, kaso wag ngayon. Kasi ayaw naman nating i-platform yung mga ganon sa ating space. Kaya sasagutin lang natin yung social media issue dito about sa mga mag-e-endorso ng politiko sa darating na eleksyon. Okay? So para lang alam nyo na above board to, grabe si Biog, Gina G siya sa pagsasagot. Ayan, di ba? Ito kasi yun, sige kayo na magkwento guys. Miss B, masarap ba kain na hotdog? Tangina naman talaga mabastos. Sige na, talagang nararapat ang name mo sa comment mo. Happy Bloom meme. Okay, sige, ano yan? Anuhin natin yan. Doon pa lang struggling, malaking bullshit na eh. 80-80 lang maniniwala. Ayan, oo nga. Kasi nga, may negosyo naman sila V. And I do think that if they live their lives na saktuhan lang, hindi na maghahangad ng kung ano yung meron sa kanila, I think naman mabubuhay sila sa pagbablog sila, diba? Yung moderation is the key lagi eh. Pero yung alam mo, 50 million is a lot of money. Real talk yan. But then again, this is only a senatorial race. Okay? Hindi ito presidential. So, doon ako medyo nagugulumihanan. May storya akong ikukwento. May story time kwento ko sa inyo tungkol dyan sa mga ganyan. In some period, next siguro, in some other time. Wag muna ngayon kasi medyo sensitive pa yung mga bagay. Alright, so, ang pag-uusapan natin ngayon is gumawa ako ng listahan kung sino yung mga possible. Na kung hindi pwede sila boss kong, sino pa, okay? So, X na dito ha, kasi nga dininay na nila. Yung susunod ko ay si Junie at saka si Vien. Bakit? Kasi couple din sila and vloggers din sila. Now, hindi ko alam kung merong lumapit sa kanila, pero in terms of reach and in terms of kung sino yung pwede dito, baka si Junie and si Vien yan. Kahit nasabi mo, kasi nga, yes, nasa isang team sila pero magkakaiba pa rin sila ng hilatsa. Like for example, si Junie nag-stream ng Galsu at saka si Boss King, 'di ba? Pero I don't know kung tinutuloy pa rin nila 'yan, pero buhay naman nila 'yan 'di ba? Ganun talaga. And ang problema kasi diyan sa mga sugal promotions na yan, wala kasing regulatory body na sumasaway diyan. Ano ba yung
ano ba yung nalaman natin sa batas, 'di ba? Nolum crimen sine lege. Ibig sabihin, there is no crime if there is no law punishing it. Wala pa naman legislation tungkol doon. Ang haba-haba na ng storya about sa Pogo at saka sa mga online bullshit na yan, wala pang nangyayari. Okay, so again, pwede sila yan. Okay, susunod na natin. Ngayon, uunahin ko tong 8, 9, 10 kasi ito yung mga gamers dito. Una si Doggy. Palagay ko hindi mai-involve si Doggy sa politika. Yan yung opinion ko. Si Wrecker naman, kung mai-involve man siya sa politika, sa tingin ko dun sa negosyo niyang printing. Kasi who cares kung sino yung magpapaprint sa'yo? Business is business. Utak negosyante yung si Wrecker. So, I don't think si Wrecker yon. And number 10, si Chooks. Si Chooks kasi hindi ko masyadong kilala si Chooks. Pero ang alam ko, sa base sa postings niya, okay sa kanya mga DDS. So, kung sino man yung i-feature ni Chooks dito, DDS yon. Pero I don't think na siya rin to. Okay, tanggalin natin yon. So, ang natitira na lang is 1, 2, 3, 4, 5. Punta muna tayo dito sa magkapatid na Gonzaga. Okay? Bakit ko nasama tong si Tony Gonzaga at saka si Alex? But kapatid ni Tony. Si Tony Gonzaga, alam naman natin na sinuportahan niya si BBM last 3 years ago. So, meron siyang history of supporting political candidates. Hindi na bago sa kanya yan. Kumbaga, nasa meta niya na yan. So, kung meron man, I do think na si Tony Gonzaga yun. O Nico David, hindi naman mga vloggers yan eh. Well, content creator pa rin sila. And nakikita natin yung asawa ni Tony Gonzaga sa kanyang mga vlog. So, why not? Ay, hindi na siguro pwede kasi I think nagtatrabaho na sa gobyerno si asawa niya na si Sir Paul. So, tanggalin na rin natin yan. Yung susunod naman, si Alex to kasi. Si Alex naman. Si Alex, possible, kasi nga yung kapatid niya sumuporta sa isang kandidato, and si Yorme din ang nakakasama nila yan nung mga panahon na kainitan ni Yorme, kung naaalala niyo yun, di ba? Pero I'm not sure about this kasi nga si Alex kasi, unlike si Tony, hindi siya sumausaw sa politika. So I think merong own branding si Alex of entertainment. So tatanggalin natin yan. Okay? So kumbaga, kung yun dun sa mga huling na yung mga gamers, siguro mga 1% lang ako doon. Doon sa Gonzaga Sisters, siguro lalagay ko sa 10%. Okay? Kasi may history sila eh. Opinion ko lang naman yun. I'm not saying na magpapabayad sila. I'm just saying na kung meron magpo-promote o ng isang politiko, eto yun, 10% akong naniniwala na sila. Speculations only. Okay? So, next naman si Kabugok. Si Kabugok, isang malaking influencer yan, pero hindi siya nahahanay doon sa mga malalaki talaga. Sakto lang si Kabugok sa malalaki, pero meron siyang community na sarili niya. Posible, pero not really, di ba? Parang, pwede kung sa pwede, pero 50 million ba yung worth? We're not sure. So, buburay na natin yan. So, 3 na lang yung natitira. Okay, si Wamo, si Tony Fowler, at saka si Tito Vince, at saka ang Jamil. Okay? Ang Jamil kasi, ang reasoning ko dito mga kamatis, mga kaibigan, dahil yung fan base nila mga lods is actually mga 18 years old and above na. Mga matatanda na, mga botante na yan. So siguro if the senator wants a younger crowd na nanonood nung araw sa Jamil, siguro ito yung itatap nila. Is it worth that much? We don't know, di ba? So possible yan, possible din yan. Pero I'm not saying na sila yan, ha? It's just a possibility nga kasi very vague yung hindi naman vague, pero papasok din kasi ito sa description kung pipilitin mo ng sobre, okay? And may business din ng Jamil, di ba? Next naman is si Wamos and yung asawa ni Wamos. Ito, nung panahon ng presidential elections, sinuportahan niya si Ping Lacson. Nagsasayaw siya doon and whatnot. So ako, meron akong basis para dito na i-consider si Wamos dahil nga nung sa pag-support niya kay Ping Lacson nung araw. Nakikita niyo nagsasayaw sila tapos may campaign para pernalya sila ni Ping Lacson. Again, wag niyong isipin na illegal tong mga gagawin ng mga content creators na to. This is very above board. Okay, whatever they take home, makikita naman yan sa
sa election sa COMELEC, dahil pinapa-report yan ng COMELEC. And lastly, si Tony Fowler and Tito Vince. Medyo malabo ito kasi goods na goods naman si Tony Fowler. Pero hindi rin ako magugulat. Bakit? Kasi si Tony Fowler kilala yan ng maraming tao. And we don't know kung sasabak ba siya sa ganyang klaseng gawain. Pero who knows, di ba? Ang pinaka most likely na nakikita ko, kung meron ako doon sa listahan ko, etong si Wamos, at saka si Juni, at saka si Vien. Kung hindi si V, at saka si Kong. Okay? And then, pumapang-apat si Jamil. Tapos yung iba, rambulan na yon. So, these are all the candidates for me na kung totoo man yung storya about sa 50 million pesos na yan. Would we know kung sino yan? Well, we would kung totoo talaga or legit yung kwento na yan. Kasi makikita na natin in a few days, in a few months. Kasi nga, malapit na mag-election eh. Pag election na, ayan na. Maglalabasan na yung mga kandidato na sa campaign period, right? So, yun lang naman yung sa akin for today. Hope you enjoy. Gege mga lods.